Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman ho natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa pag-stay ni Pao sa tabi lang po ni Kim. Ayan, sinamahan po niya magdamag si Kim Chiu. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And ngayon nga, narito yung ilan sa mga nasagap natin ngayong araw. Unahin po natin pag-usapan itong nabasa ko sa X, no? Sabi niya rito, alam kong buong-buo ka na. I think si Paolo yung tinutukoy dito. Sakto, yun ang kailangan niya ngayon. Buong-buo sa pagsuporta sa kanya. Bilang isang solid fan ni Kim, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Paolo Avellino. Love you, Kimi. Always and forever. Mula po dito kay Beautiful Kim Pao na post. Alam niyo dun sa una, Beautiful Kim Pao, yung una mong place, yung sinabi mo, alam kong buo ka na. Alam mo, pumasok sa isip ko yun, ready na mag-settle down, ready na mag-asawa. Kasi 'di ba sa interview ni Pao before, parang sinabi niya na gusto niyang buuin muna yung kanyang sarili. Ganon. Tapos sinabi niya dito, alam namin buong-buo ka na. But anyway, ayun nga, tungkol sa suporta, buong-buo ang suporta, yan ang kailangan ni Kim Chiu. Thank you so much din, Paolo Avellino. Talagang, ito yung rest na kaya naming sabihin. Magpasalamat dahil nandyan ka for Kimi. Talagang pinatutunayan mo na yung tight, yung higpit, yung lalim ng samahan nyo ni Kim Chiu. And we're thankful talaga na wala pong makapaghihiwalay sa inyong dalawa. Kasi you are both genuine to each other. Kahit pa sandamakmak ang magsabi na pang promo lang kayong dalawa, yung pinapakita ninyo pang promo lang. Dahil we know na hindi yung totoo. Alam namin na you are both genuine to each other. Kung ano yung nakikita namin, yun na yun. What you see is what you get. And ang importante sa amin ay kung ano yung nakikita namin sa likod at harap ng camera. Kasi same lang actually, mas sweet, mas attached, mas close kayo sa likod ng camera, yung mga BTS. Kaysa kapag masyado kasi kayong formal pag nakaharap sa camera. Kaya mas kami panatag sa nakikita namin off cam. Anyway, dumako naman tayo dito sa sinasabi ng isang asungot na ito sa Kim Pao. Tulad nitong asungot nga na ito. Sabi niya, buong-buong suporta ka mo? Nasaan? Nag-hallucinate ka na naman po, ante. #Dilulo pa more. Ewan ko kung saan nagkagaling sinasabi niya na nasaan yung buong suporta ni Paolo. Pero mamaya sagutin natin yan. Anyway, ayon naman dito kay Chipipay. Sabi niya, Dilulo spotted. Tigilan nyo na si ate ko sa dilulo nyo kay Paolo. Lahat ng circle nila sinasabi na co-worker lang sila. Todo push pa kayo. Dami nang pinagdadaanan ni Kim. Kailangan niya pang intindihin yung dilulo nyo. So, ayan guys. Kayo, anong inyong masisay dito? Kasi kung circle nga daw po yung pag-uusapan, like, siguro yung tinutukoy niya dito, si Angge, di ba? Kasi nung sa premiere night, ang sagot ni Angge is, sabi daw ni Kim, friends lang sila. Siguro ito yung sabi niya na pag mga circle of friends nagsasabi friends lang, kaya tigilan na yung pagdidilulo. Pero meron naman akong nabasa, diba, nung nakaraan,
na sabi, syempre papahamak ba naman daw at pangungunahan daw ba ng best friend si Kimi. Syempre may usap na mga yan at gagalangin nila ang Kim Pao kung alangan namang sa kanila manggaling at mauna pa silang magsalita at isa publiko kesa sa mismong involved or pinag-uusapan, which is sila Kim and Pao, which is may point din naman. So kayo, sa yung ano nyo dito panig? Anyway, dumako naman tayo dito sa reactions and comment ng ating taga-subaybay hinggil sa mga previous updates tungkol sa Kim Pao. So, first comment pala kay Edita Dungog, sabi niya rito, yung mga nagsalitang kulto ang Kim Pao, sila ang kulto, hindi ang Kim Pao. Diba? Kayong inggit sa Kim Pao, kaya manahimik na lang kayo mga gunggong. Makagunggong naman, madam. Dapat ang ABS, ang laki ng utang ng loob nila kay Kim. ABS, kaya kayo namamayagpag. Tigilan nyo na ang aming Kim Pao. So, bakit nadami naman po yung ABS-CBN dito? Sabi naman ni Norma Daya, Gandara, good evening. Kayong mga basher ha, kayo ang kulto. Ang mga demonyo na nagtatago sa dilim, na naghahasik ng dilim, at kayo yon. So kahit hindi na sila umamin, basta kami, ay sila na. Kayo kasi wala kayo sa Discord, kaya wala kayong alam sa dalawa. Hindi na kami nababahala sa kanilang dalawa. God bless Kim Pao. Ma'am Norma, nasa Discord din pala kayo. Wow. So marami-rami pala tayong magkakasama dito sa Discord. So, ayan. Anyway, ayun na nga. Wala silang alam sa Kim Pao. Kaya, wag na natin silang patulan. Pero medyo off talaga yung sinabing kulto daw yung mga Kim Pao fans. Hindi po nila alam. Napaka God-fearing po ng mga Kim Pao fans. So, kung meron man dito na ay naku, ang hirap patulan ng mga taong to, no? Kasi mag-aaksaya lang talaga tayo ng laway sa kanila. Anyway, let's move on na nga lang sa next comment. Mula naman po dito kay Madam Edarlina Ramel, magandang gabi. Ano ang nito pronunciation? Parang nabasa ko na yung niya dito sa pronunciation dito sa nito apelyido ni Madam Edarlina. Ramel ba talaga? Kaya shoutout po ulit sa inyo, sabi niya. Minsan, ayan, pakinggan din minsan ang mga hula kasi gabay natin yan para maiwasan din yung mga nangyayari or mangyayari. Hindi naman niya akalain na mismo kapatid niya ang manloloko sa kanya. I think naniwala si Kim doon sa hula sa kanya. Tungkol ito doon sa hula kay Kim na may scam siya, hindi lang naman daw usaping pera kundi tiwala. Both na nangyari kay Kim. Sabi nga ni Kim ala, haharap pala ako sa trust issue. Magkakaroon pala ako ng trust issue this year. Diba? So, I think, naniwala talaga si Kim doon. Na-expect na niya na may mangi-scam sa kanya. Guro, tinalinuhan na ni Kim. And, nagsimula na siya mag-investigate, maging aware. But, sa kasamaang palad, aakalain ba naman niya na kapatid niya yun? Diba? So, sad talaga sa nangyari dito kay Kim Chiu. Pero yes, minsan ay hindi po masama ang maniwala sa hula. Kasi, minsan nagkakatotoo talaga siya, di ba? And, huwag niyo sabihin na coincidence lang yung nangyari sa hula kay Kim, di ba? Kasi yung tungkol sa kanilang dalawa ni Pao, nasuwak sila sa kanilang career. Totoo naman. Tapos nasundan pa nito. So, yun lang. Hope for the best and praying for healing ni Kimi. Samantala, dumako naman nga tayo dito sa naging Thanksgiving party ng Team The Alibay. So, ayan, di ba nga, pag mga ganitong party, kilala naman natin si Paolo na maaga siyang umaalis. Noong una po siyang umalis talaga. Pero this time, alam nyo, may nagpatotoo, mayroon pong chika na si Paolo hindi po agad umalis. Usually, nauuna siyang umalis. Si Kim,
umuuwi din talaga kaagad. Ilang mga occasions na yung pinuntahan ng Kim Pao na maaga talaga silang umaalis agad. Pero this time, dito po sa event na to, ang Kim Pao po or si Paolo, hindi po umalis. Parang sinamahan niya lang po magdamag si Kim Chiu. Hindi po agad sila umalis dalawa. So, syempre, hanggang doon lang po yung chika. So, pa-assume ng mga fans, diba? And thankful yung mga fans kasi during this time, mayroong mabigat na pagdadaanan si Kimi. And for sure, alam yan ni Paolo Avellino. Kaya, hindi siya umalis para samahan lang po si Kim. Ayun, magdamag para kahit paano, meron pong lakas si Kim Chiu harapin yung kanyang dapat na harapin na napakabigat na desisyon na nagawa niya sa buhay. Hindi man magdamag, pero at least, di ba, matagal po niyang sinamahan si Kimi. So, kayo ba guys, anong inyong masisigi patungkol dito? Comment nyo nga lang dyan sa baba. And agad dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita kas muli sa susunod natin.